Ito kasi yata yung pag ano sa mga bata eh. Pagdalaw ni PBBM. Nako dito pag mate-testing kung di mo pa napanood to. Ay, hindi ko pa, ngayon pa, nung kinakausap mo ako, pagtapos ko mag-live, nagpop-up yan, tapos hindi ko napanood. Panoorin natin ha. Oh, sige, sige. Okay talaga si BBM, no? Oo, idol. No? Grabe. No? Tapos na. Wait lang, may isa pa. Ikisalang ko. Hindi, wala na. Okay na, okay na. Anong, ikaw ba? Kasi ako, alam ko, tito mo yan eh, si PBBM. Uncle ko yan, that's my uncle. Your uncle. Anong masasabi ko lang dyan, pagkumparahin ko na si Duterte at si BBM. So, sige, sige. Sige, may naalala din akong eksena dyan eh. Sige. Si BBM, si BBM po, minamahal ang mga bata. Siya po magmamahal sa mga bata. Ang edukasyon ay prioridad niya. Si Duterte po, mahal lang ay bahay bata. Okay, pero okay naman. Sige, no harm. Sakto, no harm done naman. Nga, good comparison, I agree. Kung tutusin naman, tama ka naman dyan, no? Hoy, Boss MC MXL. Para ilang bahay bata minamahal ni Digong, si Alpotera, si Aniled. Sorry po, Boss Mark, sorry po, nandito totoo lang, no? Doon lang sa totoo lang. Totoo lang, biglaan to. Walang script dito po eh. Opinion ko talaga to. Walang script po ito, kagandahan dito. Kung wala masabi. Okay. Kala ko ang sasabihin mo, yung parang yung sa kanin. Kasi naisip ko nung pagsabi mo, pagkumparahin na natin. Naalala mo ba yung video na kung saan, parang kaharap niya yung mga Boy Scout, mga bata. Tapos sabi niya, dapat yung mga ganito, patayin. Tapos yung mga bata parang, sabi daw. May patayin daw. Totoo yun. Hindi kasi alam mo, ito lang seryoso lang. Si BBM kasi makikita mo, ganyan po yung may strong family build ng strong family. Oo. Yan po yung may magandang pagpapalaki. Ngayon, ganun sila. Malapit talaga sila sa bata. Kasi nga, nung bata sila, na-experience nila sa sarili nila yun eh. Diba? Yung relationship, good relationship, and pagpapalaki na maayos, yung breeding. Si Bongo, nakita ko mahilig din sa bata eh. Sino? Diba? Si Bongo, bumaba na sa sakyan, dumukot ng pera. Magkano? Sa'yo na to lahat. Sabi na lahat. Manong, alika dito. Ano yan? Banana Q. Alika, ito na Manong. Sa'yo na po yan. Tuwa na sila doon. Kataon lang na may camera pero hindi sinasadya daw eh. Hindi sinasadya. Pero pag walang camera yan, ako si Bongo salbahay talaga yan. Diba? Okay, ito nga. Ha? Salbahay, pre. Kasi isa kanya yung CLTG. Chicken Lomi to go. Chicken Lomi to go pa, yun pala yun. Oo, pre, dati talaga nagtitinda lang sila ng Chicken Lomi po, Chicken Lomi, inaalok sa Davao yan. Nakita niya si Digong. Parang, okay ka bata, ano pangalan mo? Christopher po. Parang okay ka maging alalay Paki nga, pwede to, pasok mo to. Yan na. Naging na yan. Tapos, yung CLTG, iba na meaning. Naging kita mo? Construction na. Yun na yun. Masenso na eh. Di ba? Alam mo na ngayon Sige. Sige, may tanong ka ba? Hindi, parang maraming beses na yatang may mga eksena rin talaga si PBBM na even though meron pa siyang yung mga hindi rin nakukunan, yung mga pictures lang.
Tapos parang dun lang sa GC pinapakita minsan. Maikumpara ko lang din to. Si Sarah meron din gantong eksena eh. 'Di ba? ano? Si Sarah, naalala di ba binigyan pulburon? Paborito ko yung pulburon. Parang, yun na yun, pare. Yun na yung unti-unti na siyang bumabanat kay BBM noon. Okay. Bumabanat yon kasi nga, yun ay parte ng script. Parte na yun ng script. Hanggang sa umalas na siya. Kasi ang ano ba yung unang script nila? Ano? Ni-research ko yun, pre. Ang unang script nila, etong si Bato, nakita mo yung picture ni Alice Guo? With Digong. Anong bagong balita dyan? Hindi, sige. Si Alice Guo, anong balita? Nakikipaglaplapan sa guard. Confirm yan. Kaya nakaka-access siya, nakapag-post siya eh. Sabi niya, sir, pwede mag-post? Laplap muna. Sige po. Ay, baka nandyan daw si Yusek Claire. Ay, Yusek Claire, magandang gabi po. Alam mo, talaga dapat talaga formal tayo eh. Alam niyo po, ang ating Sara Duterte po, at mga Duterte, plinano po yan. Plinano. Kasi itutugtong ko na. Kasi si pinapasegway mo ako naaalanganin ako, ayop ka eh. Kay PBBM, mahilig sa bata. Yan. Hindi. Yung kay Sara Duterte, yung mga, sige, kay PBBM, mahilig sa bata. Diba? Kasi si BBM, nakita nila kung paano sila inano ni senior. Diba? Pinalaki. Through sorrows, winter, spring, summer, or falls. Diba? All you do is call. Kumbaga, ano man ang unos na dumating sa kanila noon, napaalis sila, nataboy sila, nasiraan sila. Pero, si senior, hinubog, pinatatag sila ng panahon. Di ba? Si Amy, ang problema naman kay Amy, hindi matigas ang ulo. Yan tuloy, hindi yung pagkatao na ubog, yung babala na ubog. Mais ka rin dyan si Yusek Claire yata, Wala mo pinagsabi natin, eh. Tulog na daw. Tulog na. Dire-diretso. Pero nanonood dyan, paminsan-minsan eh. Sige. Eto na. Meron tayong, asa na ba iba pa nating topic? Parang pag sa akin, naubusan kayo ng topic, nung ibang vlogger, sunod-sunod yung... Hindi. Habi ko kasi si Nyolo, spontaneous to eh. Sunod-sunod to, kaya... Dire-diretso mo! Ito na! Pakita mo yung nagpatuloy si Bongo. Sige na! Sabi rito, it is not the function of ombudsman to be conducting every day a press conference. This is what I did. Bigyan lang kita ng konting konteksto, pare. Go. Tol, no? Ang sabi nagsabi nito si ex-ombudsman Samuel Martires, no? Na kung saan parang ito yung sagot niya nung tinanong siya nung isang attorney, ng isang reporter, na kung saan si Carmina. Sabi niya, sinabi niya yung sinasabi raw na bakit daw hindi in-inform, sabi ni current ombudsman na Boying Rimulya. Yun yung sagot niya. It is hindi ko trabaho, no, na araw-araw magpa-press conference. Ano masabi mo dyan? Public office, dali natin sa tulog na naman si Yusek Claire, kunya nagpa-press con. Public office is a public trust. How can the public trust you if you are not transparent enough to them? Mother, father. Hindi, seryoso. Alam mo, as much as possible nga, reporting kayo palagi sa taong bayan. Correct. Hindi nagkukubli, nagtatago, nagbibigay dalamhati, nagbibigay ng kuro-kuro palapalagay, kayo'y nagbibigay dapat ng katotohanan. Ika nga ng ating mga bayani, nagagalit si Banat Boy kasi madali lang daw to. Ika nga ng ating mga bayani,
Que me queso de gracia de Sangalonganisa de mahal de Margarita. Que Iho di kalabasa. Hindi, seryoso ha. Ibig ko sabihin po, tama po yung ginagawa ni Ombudsman. Kasi po, ang pagiging opisyal ng gobyerno ay isang bukas na libro. Ikaw ay bukas na libro na kung sino man ang dadaan, mababasa ang konteksto, mababasa ang iyong nilalaman. Dahil narinig ko rin kanina, parang sinabihan na ni parang sinabi na rin ni anong tawag dito? Nino? Parang kanina nakita ko, doon binasa ni Attorney Claire Castro kung ano yung mga trabaho ng ombudsman. Parang obligado din siya na ipakita sa public kung ano yung mga lalo ni mga importante. Bakit ka mo pwede niyang ipakita? Sabihin mo na sa Supreme Court, ikumpara mo. Supreme Court pare, hindi mo dapat lahat ipakita. Bakit? Umahawak yan ng malalaking kaso ng kumpanya. For example, Jollibee. Hindi mo pwedeng ipakita yung mga ng Jollibee, mga pera-pera, di ba? Yung mga kusino, mga shareholders, hindi mo pwede ipakita yan. For example, yung mga may threat, yung magkakaroon ng security threat. Pero sa kanya, sino ba hawak niya? Ang hawak niya lang ay public official. And ang public official ay binoto ng taong bayan. So wala siyang karapatan na hindi niya ipakita yon. Dahil yun ang trabaho niya, linisin ang mga public official na sa taong bayan. Correct. Hindi sasabihin ni Martires, paano naman po, sinira ako si Joel is Lord, tapos inosente po siya, kawawa naman po siya, hindi na po siya makakipaglaplapan dun sa batang-bata niyang girlfriend ng Bulacan, di ba? Tsaka tol, hindi na yun yung sitwasyon Yes. Ang sitwasyon, buti sana kung wala pa siyang verdict pero hinatulan niya na pwede nang, kumbaga, kung nung hindi pa niya hinahatulan, and tsaka, good news to di ba? Wala siyang kasalanan. O di sana, ipinablicize niya na. Yes. Ibig ko sabihin, pangalawang option pa, bukod sa ang epekto niyan, complainant. Di ba? Complainant versus Joel is Lord. Complainant, for example, is people of the Philippines. Di ba? Oo. Hindi mo binigyan ng tsansa ang complainant para mag-motion for reconsideration. Sino lugi? Ang taong bayan. Kasi anong pinag-uusapan? Pera nila. So, obligado kang isa publiko yan. Kasi nga, ang pinaka madadamage dito is taong bayan. Pera nawawala Pera. Saan ba galing ng pera ng taong bayan? Sa buwis. Sa pera ng taong bayan. Kung anong pakialam mo kung madadami si Joel Villanueva? Politiko yan. Politiko yan. Kahit anong gawin ni Joel Villanueva, tawagin niya, gumanong-ganon pa rin. Di ba sabi niya nga, kapag nagpalit ba, Your Honor? Sabay ito, lingon sa kaliwat kanan. Kapag nagpalit ba ng kalsada, ganun po ba? Hindi po. Kaluluwa ng bayan to. Hayop ka. Pero nakalimutan niya yata ang ombudsman siya ang tingin niya yata being a judge, no? Yun yata yung akala niya lang siya, regular lang na justice or something. Akala niya yata hindi siya ombudsman na yung mga politician ng kanyang dapat karnihin. Iya nga Alam ko feeling mo to si Martires, hindi feeling niya ang trabaho ng ombudsman stockman Ini-stack niya lang yung mga yung mga gusto niyang favorite na kaso di go po proteksyonan. Anak ng weteng to Ini-stack lang. Pare, invalido Ano mo? Invalido pre. No, kita mo? Invalido to si Martires. pero dito ako talaga medyo malaki saludo ko kay Boying, no? Kay Ombudsman Boying Remulla. Talagang nung in-appoint siya as DOJ, ako sobrang galing lalo na yung mga last conference na napuntahan niya.
nung napasok siya ng ombudsman, tapos, friend, doon ako nabilib talaga eh. Kagahapon nga sinabi ko katulad din kay kay Boss Mark. Nung pagkakasabi ni Ombudsman na Remulla, parang sa 2 linggo na tumakbo na yung karera niya bilang ombudsman, pero nanghihinayang na siya sa 2 linggo eh. Dapat daw mas mabilis pa eh. Parang Yes. 2 linggo na yung nagastos sa akin. Kaya dapat, kasi bata pa lang siya, pangarap niya na raw pala maging ombudsman. Matalino yan si Secretary. Hindi ako kasi, lagi ako nanonood sa kanya sa executive session niya sa YouTube. Ang dami niyang plano sa batas. Yung sila. Oo, sila. Executive session ba yung nila ron? Yung pangtawag nila? Executive session yata yun eh. Executive session, tama ba? yung mga rin sila, yung iba congressman din dati. Parang ganun yung. Tapos kasama minsan si JB. Oo, yun nga. Maganda yun. Alam mo pre, ang dami niya. Sangayon niya yun sa constitutional change eh. Kaya sumaludo rin ako eh. Sangayon siya doon kasi nga dapat naman talaga yun eh. Sangayon talaga, ang gusto niya nga talaga, matagal niya lang, binobroadcast na hindi dapat nagtatagal ang kaso. Yan ang gusto niya talaga. Bago pa siya mag-ombudsman. Ayaw niya talaga magtagal ang kaso. Ayaw niyang magtagal. Kasi lalo na pag sabi niya, pag usaping politiko ang involved. Tapos ganyan, corruption, plunder, hindi pinagtatagal yan kasi ang taong bayan tayo, hindi naman tayo hindi naman tayo pwede mag-post pag nagtatrabaho ka eh. Dire-diretso kaltas eh.